karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong pagtalahan. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga instrumento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng mali-malitang pera sa Diamond Hotel? Kung meron magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga malitang may labang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pag-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bale po kasi nung time na yun, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Rooms. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinamay po namin sa Lexus na itim na plate number LFX 8886. At sa kabilang apat po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila sa akin tubig at sa kanya po sa doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati ko kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung back ako, si Ronnie Sevilla mo. Hindi ko matandaan kung sino doon nakaulog sa baka. At itong mga kasama mo, mga ano ito, pauhan dito. Kasama ko po, empleyado po ni Boss Salty ko. At itong mga ginagawa ninyo, pag nadala ng maleta na naglalabas ng pera, sino ang nag-utos sa inyo? Sir, ako yung kasama ni Kong Sandy na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Kaway. Ulitin ko yung tanong, sino ang nag-utos kapag nadala ng maleta? Si Kong Sandy, sir. Kanino ibibigay ang maleta? Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nagtina po sila ni Kong Sandy with BBM First Lady po. Nabanggit nyo kanina, from Horizon, itinala nyo sa hanggang, tama? Yes po, tama sir. Ilang maleta ang dala ninyo? 5 sir, 5. Kung natatandaan ninyo, yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes nito? Isang sizes lang yun, sir. Estimated ng laman nun is 50 million per ounce. Yes, sir. 50 million? Yes, sir. Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hanggang, iniwan nyo sa hanggang? No, sir. Nag-flight po kami ni Kong Sandy with air taxi via plane. Nagdapat po kami sa Lawag Airport. Isa na kayo nyo sa aeroplano? Yes, sir. Ibig sabihin, merong feeling ito, airway feeling, tama ba? Yes, sir. Nasa inyo yung phobia ng airway feeling. Ano po niyan, sir, is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin, sir. Private plane. Makiulit ka, saan nyo dinala? Sa Lawag City, sir, nag-flight kami, sir, sa Lawag. Then dinala namin sa Kaway, sir. Pagdating sa Lawag Airport, paano kayo nag-transport? By boat? By land? By land po, sir, bali may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP, uniform personnel, sir. Uniform personnel assigned saan? Assigned po ni President Marcos. Ano ito? Mga PSPG? Provincial? Na sir, kasi nakita ko may SWAT na, sir, nag-escort sa amin. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Ano unit? Kung alapin nyo, ha?
May SWAT sir at saka local PNP siguro, I think, PSPG sir. Okay, so pagdating to, pagmula doon sa airport, dumiretso kayo sa... Saan kayo dumiretso? Sa bahay ni, ano sir, Bongbong Marcos. Sa bahay ni Bongbong Marcos. Yes sir. Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos? Binanggit po na sa akin ni kung sabi ko punta po kami sa bahay niya sir. Sinabi ng boss ko. Yes sir. Nasi Napupuntahan namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos. yung boss ko na si Sandy ko. Yes sir. Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At Ang sino sumalubong? ang tumanggap yung dalaling yung maleta? Ang sumalubong sa amin sir ay si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually may picture kami niya sir. Yes! Okay, sino itong sakro na ito na sumalubong na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong sakro na ito? Congressman Sandro Marcos po, anak po ni President Bongbong Marcos. Wow! Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo? Oo, una ka na, Rods, ha? Baro na naman yun, ha? Sandro Marcos. Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay. Maliban kung sa sinasabing delivery, nakitang ulit kayong nagdala ng pera Isang beses na po kami nagdala ng pera sa bahay. sa bahay niya, sa Ilocos. Yes po sir. Maliban dun sa Ilocos, saan pa kung meron man? Yun na po sir, sa iba ibang kasama po siguro yung nakakita. Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Santico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakita ka sa kamay. Wala. Wala. Wala lang. Wala na? Kay Adrian Bersabe, meron ba? Kay Lisa Marcos, meron ba? Wala sir. Wala. Doon sa executive secretary, Pero sir, wala ko na. bakit ulit? Kanino? Ay, wala sir, dati di ba nag-ibig mo yung grupan? Money po. Kay Secretary Manny Bunoan. Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bunoan dito sa sinasabi mo? Bawi yung pagtatanong niya yung seguidor sa... Kaya nga. Kasi yung Nasa sila. Sorry. No? Kaliban po kay Manny Bunoan, mayroon pang senador na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta. Mayroon ba? Taas ang kamay. Wala. Sir, sabi Senador Tito Soto, kanina sa nabanggit niya. Meron? Senator Tito Soto, alam yung slide, no? Ate, mamaya pakikita. Ang building. Senador Tito Soto. Ang building. Ay, kanina. Ayun. Charge na itong kay Senator Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, di ba? Tama? Bali, advance party kami sir sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So, kami yung team advance na tayo. Na ako, nakakawit na ako. Nagdala ka ng maleta. Pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga, maski ating itong mga senador, ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Jaime, pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila para bumutuloy. Senator Robin pala, dito rin po. So ito po, nangangahulugan na talagang makulo yung ating bayan kung ating mismo Senado ay nagkakaroon na ganyan. Merong dalawang Senate President. Merong dalawang Blue Ribbon Committee. Ang kumukulo, hindi malaman kung sino leader. Meron tayong Blue Ribbon Committee dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta
sa mga pre-18 na Philippines 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gusto malaman yung katotohanan dito sa nangyayari matinding corruption nito. Anyway po, last month, noong nakarang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kung pala sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng ano yan, na confrontation ito ng mga sundalo ito, ng mga brave 18 sa mga seniors nila, hindi lang mga officers kundi mga generals ng police, military. Diyan po yung mga dati mga staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila na ang sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos na tanggalaw lang, pati pikit ng mata nila ay ino-obserbahan ng mga general nito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila totoo o hindi. Dahil marami po ang umapati ko sa kanila. Marami po ang naglalapal sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po. Dishonorable discharge, ang sabi nga ni Atty. Baligod, hindi ibig sabihin na dishonorable at immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan dishonorable discharge dahil nagawol. At bakit po siya nagawol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-aakusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na Pinoy?